Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Sara, opensiba na. Mamaya natin pag-usapan bandang huli po yung patungkol sa nababalitaan nating intel na mga vloggers ipapapatay. Okay, mamaya po yan. Ito muna. Ibang balita, naghain ng petisyon ang kampo ni Vice President Sara Duterte sa Supreme Court para questionin ang proseso ng Kamara sa impeachment laban sa kanya. Para sa ibang detalye, makakausap natin sa linya ng telepono si Camille Samonte. Camille, ano ba itong pasihan ni VP Sara dyan sa paghahain niya ng petisyon? Ruth, kine-question ni Vice President Sara Duterte ang naging... Okay, ito, tingnan nyo. Kahapon lang, maraming salamat at kami po ay nagpunta sa Supreme Court para questionin din. Okay? Ang team ng mga lawyers, Attorney Torion at kami po na mga banateros at kasama pang marami, mga 29 petitioners po yan na kine-question ang legality nitong impeachment laban kay BP Sara. Let's protect BP Sara. Okay? Kahapon po yan at maraming salamat, sinamahan niyo po kami. Dahil yung 29 petitioners na yan, yung mga 29 na nagre-reklamo, kasama namin kayo dyan kasi po yan ay pulso ng bayan. Yan po ay puso ng bayan. 32 million voters. Mahal po si BP Sara. Bakit po natin hahayaan ang 200 congressmen na mga buhaya papatanggal si BP Sara. So maraming salamat. Pero ngayon naman, mismo tingnan nyo po si BP Sara na ang kumikwestiyon. Maganda po ito at abangan natin. Because you know, mga kababayan natin, it's about time. We are always on the defensive side. Ngayon naman, opensiba na tayo. Kaya nga kami, nireklamo namin. Ito si BP Sara, siya mismo nirereklamo niya na impeachment. And that's good. Alam mo, ito, higit sa lahat ng pagrereklamo ni BP Sara tungkol dyan sa impeachment, this is a good news for you, for me, for all of us na inaabuso ng mga buhaya. Ibig sabihin, opensiba na po si BP Sara. At ito po ay tutuloy-tuluyan niya na. Wala na po. Ako nag-e-expect ako that something will happen this month. We will turn the table. Opensiba na po. Hindi na po tayo yung pinapatawag ng pinapatawag. Tayo na magpatawag. Hindi yung tayo nirereklamo. Tayo na magrereklamo at aasahan nyo po yan. We will not take this sitting down. Ang banateros po, makikita nyo, we will do the offensive. Lagi na lang tayo Tayo nang tayo, di ba? Tayo naman. Okay? So, pakinggan po natin ito at hopefully, pakilagay nyo dyan sa comment section. Gusto ko marinig, gusto ko mabasa. Sasamahan ba natin si BP Sara sa laban na ito? Kasama niya ba tayo na mag-oopensiba patungkol dito sa impeachment na to? Proseso ng impeachment laban sa kanya ng Kamara, iginiit ng bise na nilabag ng Kamara ang saligang batas sa paghahain ng impeachment complaint.
dahil hindi nito agad inaksyonan ang naunang 3 impeachment complaint. Pagpos ay iyong ika-4 na impeachment complaint ang kanilang ipinasa sa Senado. Sa kanyang petisyon, hiniling ni VP Sara sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order. Ayan, ito po yan, okay? Ang nirereklamo ni VP Sara, this is unconstitutional. Same na same, almost. Doon sa reklamo namin kahapon na temporary restraining order, ibig sabihin pinahihinto to impeachment. Bakit? Anong nalabag? Anong unconstitutional dito? Tatlo po yung hinain na reklamong impeachment kay VP Sara. At ang tagal dyan, hindi inaaksyonan, hindi dininig ni speaker, walang nangyari. Tapos, biglaan, walang kaplano-plano ni hindi pa nga naaayos. Yung fourth, ito po liliwanagin natin na yung fourth complaint ang pumasok at pinirmahan na itong mga buhayang congressman. Tingnan nyo mabuti yan. Doon pa lang sablay na eh. Una, anong kina-question dyan? Totoo bang nabasa? O pinirmahan lang? Kasi dapat pag nagre-reklamo ka, alam mo yung nire-reklamo mo. Hindi ka lang pirma ng pirma dahil meron kang natanggap na 150 million reasons. May balita ko, 150 million daw dyan. Kada pirma. Oo, 150 million reasons. Di ba? So yun ang dahilan. Hindi po pwedeng yun ang dahilan. Dahil ang pinag-uusapan natin dito mga kababayan, ipagdiinan natin 32 million ang bumoto kay BP Sara. Dahil nakatanggap kayo ng 150 million, i-impeach nyo si BP Sara. Abay, anong lokohan po yan? Di ba? At yung proseso po, ang tagal, biglaan yung pang-apat eh, di ba? Yan ang ipinasok nila. Meron pang question dyan. Eto, tuloy natin. At writ of preliminary injunction para pigilan ng Senado sa naisagawa ang impeachment trial sa kanya. Paglabag daw sa saligang batas ang proseso ng impeachment sa Kamara dahil isang impeachment lang ang pwedeng ihain sa impeachable official sa loob ng 1 taon. Yan, isa pa. Okay, linawin natin. Ang kada opisyal na pwedeng pa-impeach, dapat isang reklamo lang kada taon. Ang hinain nila nung una, 3 complaints. Okay? Considered as isa yon. Tapos, meron pang pang-4. So, considered as second po yun. Yun po ang kine-question. Yun po ang pinahihinto. Yan po ang dahilan ng TRO o Temporary Restraining Order na nilalaban ni BP Sara, pati na rin kami, ng attorney Torion team, dyan sa Supreme Court. Diretso po. Bakit? Hindi po pwede. Isang beses ka lang. Alam mo kung bakit? Ang pinoprotektahan dito ng batas ay yung gawin itong pang-aabuso. Political harassment. Kaya dapat isang beses lang kada taon. And exactly that's what is happening now. Dapat protektahan ng batas si BP Sara dahil harassment. 2 ang pumasok. 2 ang impeachment. Yung una, yung first to third na complaint at saka yung pang-4th. Naiintindihan nyo po? Hindi kasi po pwede yun eh. Yung iba naman magko-complain din. Magko-complain tapos sasampahan na si BP Sara. Pag hindi nag-succeed yung unang 3, gaya ng ginawa ngayon, nagsasampa ng panibago. Ano pong ibig sabihin nun? Pwedeng magamit ito as harassment. Ulitin ko, yan yung pinoprotektahan ng batas natin na dapat protektahan si BP Sara nung batas natin. Dahil, pagkatapos nito, kunwari wala yung batas na yan, magsasampa sila ulit. Hindi na tayo matapos-tapos na wala nang gagawin ng Vice President kung hindi sumagot sa impeachment. Dahil hindi hihinto itong mga buhaya na ito, magsasampa na magsasampa. At itong mga congressman na to, wala nang gagawin. Kung hindi habulin at harasin si BP Sara. Hindi na tayo natapos. Yan ba ang dahilan bakit nyo binoto si Speaker? Si Tambaluslos? Yan ba ang dahilan bakit nyo binoto yung mga katulad nila Barbers? Yan ba ang dahilan bakit nyo binoto yung mga katulad ni Dan Fernandez? Ang habulin si BP Sara. Hindi pwede yun. Kaya nga yan, merong nilagay na batas na dapat sundin. Hindi pwede kayong sampa ng sampa.
Isang beses lang, uulitin ko, isang beses lang kayo pwede magsampa kada taon. Inihain ng BC ang petisyon sa sunod ng paghain din ng petisyon ng ilang kaalyado ng mga Duterte laban sa impeachment. O yun yung sinasabi ng ibang petition pa. Kami yun, yung Team Tier yun yung sinampa namin kahapon. Okay? Samantala, nanindigan naman sa Ngayon, mamaya, ito tuloy natin kasi ang idinidiscuss dyan yung patungkol kay Chis Escudero. Kunin natin tong isang interview kasi mas detalyado po yung patungkol kay Chis Escudero na yon. Okay, ito po, pag-usapan natin. Mamaya po yung patungkol sa vloggers, ha? Sir, yun lang, sir. Parang as an argument, to raise that, to answer that argument na why would you treat it differently? Well, because nga, sir, now, mayroong mga calls sa iyo, mayroong ni-raise sa Supreme Court, may mga letters sa iyo urging you to act on it. I don't define that as clamor. There are people asking for it. Isang libro namang sinabing naging clamor na yung isang... Ayan, ang pinupunto kasi dito ni Chis, may clamor daw. Ang tanong nung reporter, kung sino man niya, kanina pa itong... Anyway, papaliwanag ko. May clamor, kaya dapat aksyonan agad ng Senado. Hindi pwedeng sa June. Kasi according to Chis Escudero, hindi itutuloy ito ngayong 19th Congress. After the election na sa June. Okay? Ang sabi ng reporter, may clamor, kailangan aksyonan nyo yan. Ang kini-question dito ni Chis, asan ang clamor? Ano ba yung clamor na sinasabi nyo? Ilan ba ang clamor? 3 ba? 4 ba? 10 ba? Ilan ba lang natatanggap nila? Ata 1 o 2, 3? Kaso. May nakalagay ba sa definition ng clamor na dapat 5 kaso, o 10 kaso, 15 kaso, 20 kaso bago maging clamor? Isa pa lang yung kaso eh. O ang sumusulat sa akin, 3 pa lang. Iisa pa lang yung kaso, 3 pa lang ang sumusulat. So, ibig sabihin, para kay Chis, walang clamor. Anong clamor ang pinag-uusapan ninyo? Bakit namin kailangan? Ito ang problema ngayon. Adjourn na po kasi sila eh. Papaliwanag ko bakit bibigyan nyo ng special session ang patungkol sa impeachment? Ngayon, adjourn na rin ng congressman. Itong mga buhaya. Bakit nagse-session pa kayo para lang sa mga vloggers? Ganun ka-importante yung mga lintik na mga vloggers na yan katulad ko. Di ba? Bakit may special? Adjourn na kayo eh. Anong minamadali ninyo? Sa madaling salita, this is very obvious. Talagang gustong tagpiasin, yariin. Ito si BP Sara. Dahil kunik eh. Tapos na, adjourn na. Anong inaasikaso? Si BP Sara at mga DDS vloggers. Yayariin talaga, pahihinto. Tatakpan ng aming mga bibig. Patatanggal si BP Sara. At bakit? Ito sasabihin ko sa'yo, because this is very, very dangerous. Kasi ang Marcos, pag naupo, nasa lahi na nila nang hindi umaalis. Tingnan nyo nangyari kay tatay niya. 20 years. Ngayon, anong gagawin? Iuupo nila si Sandro or malamang-lamang ang next po talaga ngayon ay immediate. Ang iuupo nila dyan si Tamba. Kaya ganyan sila desperate sa mga Duterte. Dahil alam nila the only surname that can challenge them ay Duterte. Duterte at Duterte. So tagpasin si BP Sara, tagpasin ang Duterte, tapos tagpasin yung mga vloggers na mga sumusuporta kay BP Sara. Connect eh. Connect. The same reason for special session. Yun na yun. Nakikita nyo po ang mga kalokohang pinaggagawa nitong mga ito? Teka muna. Kailan magiging clamor? Ilang sulat? 3 pa lang eh. Dito maganda sinasabi na Chis. Hindi ko sinasabi na suportahan nyo. Ako naniniwala ako ito'y mistulang dating waiter ni Lisa Marcos. Pero ito maganda ito. Okay? Pakinggan lang muna natin. 3 sulat, 1 kaso. Clamor na ba yun sa libro mo? I don't think so. Sa libro ko, hindi ah. Same. Same tayo. Okay? Diretso. Pangalawa. Walang clamor. Natin ng panahon ni Jesus. May clamor na pako siya sa krus. Hindi naman ibig sabihin nun, totoo, tama yun. Tama. Ang galing, oh. Hindi, di ba? So, So, yun lang, sir.
Ano lang, sir. Sigilan yung clamor. Just to Oh, yan. Maganda yung sinabi niya. Hindi, totoo. Kasi itong reporter, yung may mga reporter, ipasok naman na religion. Hindi po. Ang ibig lang sabihin ni ano dito, depende po kasi ang definition nyo ng clamor. Pag nagreklamo ba yung mga NPA, you consider that as clamor? Kung gusto nilang paupuin si Tamba, is that clamor? Ang punto kasi nila dito, marami na ang gustong magpababa kay VP Sara. Hindi po. Nagkataon lang na ang power na kay Marcos. Baligtarin mo. Mas marami pa ang gustong magpatalse kay Marcos. Ay, hindi lang uusad kasi kontrolado nila yung budget. At pagka may budget, yung iba diyan sa Congress. Iba ang panig ng bibig. Ngiwi. Ngiwi tayo lahat. Para sa payaman team. Ganon, ganyan niya mga yan. O, yun po ang ano natin dito. Totoo naman kahit nung panahon ni Jesus, may clamor. Ipako si Cruz. Ipako sa krus si Jesucristo, Jesus Christ. Ayan. Oh. Hindi dapat. Oh, yung reporter dito, medyo yung nagtatanong, di ko alam kung sino yan ha. I'm sorry. Kikilala lang, sir. So parang malinaw lang, sir, ngayon, ang kikilalanin nyo lang na magkocompose sa inyo sa Supreme Court. Alam ko namang sabihin kung hindi. Kung naman. And then, di ba, kahit pa magkaroon ng clamor, based on your definition ng clamor, Supreme Court pa rin, sir, yung susundin niya. Ang susundin namin kung ano ang tingin naming tama at dapat, hindi ko anong gusto ng mga may kulay at partisano ng mga grupo at tao, pabor o kontra sa impeachment. Tama 'to sinasabi ni ni Cheese, pero sana totoo. Kasi may balita ako before to na naghahanda na sila. Okay? Na naghahanda na inayos na nga yung seating arrangement na parang pang-impeachment dyan sa Senado. Ngayon, naglabasan na yung mga pictures. Tama po tayo. Tama po yung intel na natanggap natin. Ito, iba sinasabi ni Cheese, pero naghahanda eh. Diba? So, medyo problemado tayo dyan. But anyway, parang hinahanda rin na sinasabi niya na makakapagsabi lang sa kanila ay korte. Pero syempre, yung korte ngayon, ipinasasagot nga sila at dapat daw immediate ito. Ilang beses ko nang inuulit yun. Yung nagsampa ng kaso para i-compel kami, klarong tutol ayaw kay VP Sara at gusto na siyang ma-impeach. Yung nagsampa ng kaso ngayon, laban sa Kamara para questionin naman yung proseso ng Kamara, klarong pabor sila kay VP Sara, hindi ba? Pag tumuloy kami doon sa session, halimbawa ni Senator Pimentel, malamang ko questioning. Isa pa to si Pimentel eh. Hindi ko alam So anyway, breaking news po ito eh. Tingnan natin, ano ba talaga ang agenda ni Pimentel? Tinutulak niya to na dapat simulan na itong impeachment eh. Huwag niyo pong kakalimutan yan dahil tatakbo at tatakbo ulit yung Pimentel na yan. Anong motibo niyan si Pimentel? Dapat siguro maimbestigahan din. Ano ba ang gusto nitong si Pimentel? Anong agenda nitong mama na ito? Yan ng mga pabor kay VP Sara. Ganun na mangyayari yan. Ngayon, bakit hindi namin ito gawin nang may buong ingat, base sa nakikita naming tama at dapat, nang hindi nagpapa-impluensya sa anumang clamor, na ulitin ko ilang kaso ba bago maging clamor? Ilang sulat ba bago maging clamor? Hindi ko alam yung sagot sa tanong na yun Pero sa ngayon, on the record, 1 case has been filed, 3 letters has been sent to me. Is that clamor? Ang punto dito ni Cheese Escudero, walang clamor. Para sa kanya, walang clamor. And I agree with him. Ingatan po natin. Ito po, mga kababayan ko, malakas po ang PDP. Ako naniniwala, maraming PDP ang mananalo. Kung hindi man yang siyam na yan, mas maraming PDP ang mananalo kesa doon sa team ni Marcos. Bakit ko nasasabi yan? Kasi ito po ay biglang minadali. Di ba? Dati hindi naman nila gusto ito. Tapos, kahapon nagsampa kami ng reklamo ng petisyon laban na sa TRO nitong impeachment. Bigla-bigla naman, actually, I was really questioning the timing of the Supreme Court. Hindi ko po alam kung nagkataon lang, pero para sa aking isip, medyo yung timing.
dahil nirereklamo pa lang namin na pahinto ito. Tapos yung Supreme Court nagsabi na merong yung ginagamit nila na merong urgency dito, dapat dinggin ito ng Senado at pinasasagot ang Senado na in 10 days na sumagot sila patungkol dito sa impeachment ni BP Sara. Sabi ko parang ang timing naman parang kaduda-duda. 'Di ba? Inunahan nilang desisyonan kasi naisampa na yan eh. So ibig sabihin, dapat sumagot ang Supreme Court diyan. Ang ginawa ng Supreme Court, yung bola, instead na nasa kanila, ipinasa nila sa Senado. Sagutin nyo na yan in 10 days kasi may urgency. Nakikita nyo yung pinapaliwanag ko? Kaduda-duda po yung timing na yon. Ha? Kaya nga po, bigla naman ngayon si BP Sara, siya na mismo, teka muna. Ako sa tingin ko meron ditong gapangang nangyayari. Nawala naman sa plano na bigla-bigla si BP Sara ay siya mismo nagreklamo na, teka muna, sabi siguro ni BP Sara, ba teka muna, talagang pinupolitika ninyo. Pati Supreme Court, medyo, yung timing, medyo may reklamong lumabas, tapos biglang pinadidecide na agad ng Senado. Ako na mismo, kung gusto nyo akong politikahin, harapin nyo ako na mag-i-impeach. Ako na magpapa-stop ng impeachment na yan. Nakita niyo yung sequence? Kita po ni Sara yung nangyayari. Talagang medyo may gapangan talaga ngayon. Ako'y naniniwala na nakikita po ito ni BP Sara. That's the reason why bigla na lang po si BP Sara na nagreklamo ngayon. At higit dyan, ito'y isang patunay na malakas po ang PDP. Na sinasabi natin na biglaan na lang minamadali. Bakit? Kasi kung ito matutuloy sa June, alam natin magpapalit ang Senado. Iba ay istorya. Naramdaman nung team ni Marcos, delikado. Naramdaman nito magpinsang buhaya na ayaw nang bumaba sa pwesto. Mananalo etong mga PDP. Kaya ito po ang panlaban natin. Ituloy po natin itong pangangampanya sa PDP straight po. Takot po sila dyan. Nakikita nila winnable. Nakikita nila malaki ang pag-asa. Nakikita nila kasi yung survey na pinapalabas nila, alam nila ang totoo. May magic sila dyan ginagawa. Yan po ang totoo niyan. Pero yung nagpa-survey, alam mismo nila anong totoong resulta. Yung hindi doktor, nung hindi dinoktor. Kita nila malakas talaga etong PDP. Kaya tuloy lang tayo, no? Ang problema nito, pag itinuloy ngayon, ay hindi pa nakaupo tong bagong PDP. But I still believe na talagang malakas pa rin si BP Sara kahit na matuloy. And ako'y naniniwala na itong pag-file namin ng petition at pag-file ni BP Sara ng petition na pa-stop ang impeachment, ako'y umaasa at ako'y naniniwala na ang Supreme Court ay magdi-decide based. Yun lang po hinihingi namin. Supreme Court, you decide based on the legality, not on the pressure of the political people in this country. Yung legal lang. Yung legal lang po. Tama ba ang proseso? Yan ang kina-question. Tama ba ang proseso na ginawa nila sa impeachment kay BP Sara o hindi? Yan lang. Patas lang po. Yan lang ang hiling natin. O puntahan natin itong mga vloggers ngayon. O ito, pag-usapan natin na ididemanda raw itong si Barbers ng mga vloggers, yan ang nadidinig natin. Pakinggan po natin. Ipinagutos ng House panel sa pagpapadala ng show cause order sa Meta o Facebook at pati Meta, pati Facebook binibigyan na ng show cause order. ByteDance o TikTok dahil walang dumating na mga kinatawan nito sa ikalawang pagdinig ng buang talaga ito sila Barbers, etc. No? Itong kanyang team. Talagang pati Facebook, pati TikTok, pati YouTube gustong kontrolin. Grabe, no? Kakaiba talaga. Talagang abusado. Napaka-entitled. Lahat gusto nilang kontrolin. Pag hindi nila kayang labanan, ito yung parang mga mga duwag.
Hindi kayang labanan ng suntukan, kuha ng baril. Ganyan. Hindi nila kaya labanan ng patas. So anong gagawin nila? Papatawag, tatanggalin yung mga vloggers. House TRICOM kahapon na ipinadala naman ng subpoena sa ilang online content creator na hindi dumalo sa hearing at walang sapat na dahilan para umabsent. Yan, ipapadala na po ng subpoena ito mga content creators. At ako po ay wala pang natatanggap. As of this writing, wala pang subpoena. Nagtatanong nga kami at balita ko ay nasa listahan po tayo. Okay? Pero hindi po pwedeng balita lang eh. Hindi po pwedeng kailangan official matanggap namin yung subpoena na yan. Kasi po, ang kasunod po ng subpoena at pag hindi patuluyang matin, pwede na lang ipatawag at ipakontempt. Yan na po yan eh. Show cause order, subpoena, contempt, ganyan na po nila paikutin. But ang bottom line dito is to eliminate yung mga supporters ni BP Sara. Sana lang maging patas kayo. Kasi meron po ako nadidinig, okay? Eto, hindi natin alam kung totoo at sana hindi naman totoo. Pero posibleng nagdedelikado po ang buhay ng mga vloggers. Mahirap po yun. Okay? Naalala natin yung nangyari kay Percy Lapid. Ngayon po yun. Nangyari po sa ngayong administrasyon na ito. At meron talagang pagka nagsasalita ka ng katotohanan, pero laban sa kanila kahit totoo, pinai-eliminate. And yung ginawa kay Percy Lapid, it's a warning sign. Ako'y naniniwala na baka mamaya merong isa sa mga vloggers, yan ang sinasabi. Yan po ang intel na pumapasok at na may sasampulang vlogger. Okay, huwag naman sana. Pasampulan ng isang vlogger dahil hindi nila makuha eh. Hindi nila maipanalo. Naalala nyo kahapon nag-hearing sila. Hindi binili ng tao. Sa katunayan, mas marami pang nanood dun sa sinampan ng ni Atty. Turyo, ng team natin na petition. Hindi bumibenta eh. So, they know they are losing. At tama po si BP Sara na ito hindi marunong lumaban ng patas, ito si Tambaluslos. Hindi ito papayag na may patas. Kasi hindi ito kaya ng patas na laban. So, at sila'y natatalo sa ngayon sa labang ito at they will resort to yung violence na may isang sasampulan at para tumahimik lahat. Diba? Alam nyo, mali po kayo doon. Okay? Una, naghahanda ang mga vloggers. Sa mga vloggers, payo ko lang ibigay nyo mga pangalan kung sino sa tingin ninyo ang mga yayari sa inyo. Ibigay ninyo sa inyong mga kamag-anak. Nang sa ganon, ay kung meron mang mangyari sa inyo, alam nila kung sino ang hahabulin. Kasi alam naman ito ng mga vloggers eh. Diba? I mean, ano bang nangyari? I think this is all political in nature yung nangyari kay Percy Lapid. Political yan. May gustong patahimikin. May gustong patahimikin tong administrasyon. No? Nag-ingay eh. So, ganyan ang gagawin. Hindi po mananahimik ang mga vloggers at kahit po mag-resort kayo to violence, may isa po kayong yariin, magtutuloy-tuloy po ito. At lalong magdadaldal ang mga vloggers. Ako po hindi naniniwala sa balitang ito, pero kailangan din natin mag-ingat mga vloggers. So, totoo man to or hindi, dapat ay mag-iingat tayo. Dahil tatandaan po natin, ang tao talagang yumayari, sila po yung mahilig magtanggi. Look what happened to Ninoy Aquino. Diba? Yung nangyari kay Percy Lapid, hindi naman niya nag-iimay. Papatayin kita, Percy Lapid. Walang ganon. Yung mga ginagawa ni P.R. Ading papatayin, yan yung mga talagang hindi mamamatay tao. Kasi nagsasalita eh. Be very careful, ha? Doon sa takot, doon sa duwag, at hindi kayang lumaban ng patas, yan po ang killer. Yan yung tahimik, yan ang biglang pumapatay. So, totoo man to or hindi, protektahan natin ang ating sarili. Pinag-iisipan din ng mga kongresista na amyendahan ang mga umiiral na tax laws upang matiyak na nagbabayad ng tamang buwis ang kumikitang social media content. Ito naman, baberahin nila. Alam kasi nila, may problema ang mga vloggers sa tax. Excuse me po, ang laki po ng binabayaran namin. Ang laki po ng binabayaran namin tax. Sa katunayan, pati nga bangko namin ngayon, pinacheck na. May nangyari nga sa akin, pati sa yung income sa YouTube.
No? Pero we have the necessary documents na ipakita namin. Isasampal ko sa inyo to. Ito yung kinita namin sa YouTube. May listahan po yan, may document po yan. Alam po yan ng Google. Google mismo. So ito sila lahat ko-questionin, pati tax. Walang problema. Basta sana patas. Questionin nyo rin yung mga vloggers ni Marcos, ni Tamba. Asan ang tax nila? Alam mo mga kababayan, ito kasi yan. Naghahanap sila. Ang nangyayari dito, itong mga congressman natin, hindi na po naghahanap kung paano aayusin ang bayan natin. Naghahanap sila ng una ng pagkakakitaan nila, siguro dahil may umami nga sa hanay nila na dahil wala kang proyekto pagka hindi ka maingay at hindi ka pumirma. Merong di umanong 150 million reasons. Yan ang pinag-aasikaso nila at i-eliminate ang mga vloggers. Maging patas kayo. Imbestigahan nyo rin yung mga vloggers ni Tamba. Ha? Tatandaan nyo, sino ang may pera ngayon? Si Marcos at si Tamba. Walang pera po ang Duterte. This is not to insult the Duterte, okay? May pera po yan. Pero walang pong pera yung pambayad ng vloggers. Yan po ang gusto nilang silipin. So kung sisilipin nyo kami, pati tax namin sisilipin nyo, silipin nyo rin yung mga animal na yan. Yung vloggers ni BBM tsaka ni Tamba. Sila may kapasidad magpasahod ng malaki. Tingnan nyo sila. Hindi ako nagyayabang. Pero kahit magkatinginan tayo, yung views namin malaki. Hindi sa nagyayabang, pero ibig sabihin nun, pag malaki views, yung pera namin nakukuha namin sa legal na paraan, sa YouTube. Tingnan nyo yung mga vloggers nila, yung mga trolls nila. Ang hihina ng views. Yung iba nga wala pang views, yung mga trolls nila sa Facebook. Iilan lang ang views. Pa-check nyo lifestyle ng mga yan. Saan nila kinuha yung pera? Naiintindihan nyo po yung... Binabalansi ko lang. Yung sa amin, legal po naming nakukuha. Hindi po ito binabayad ng mga politiko. Mag-iingat po tayo dyan na kasi yung mga politiko, we are on the opposition po tayo. So hindi po pwede yung ganon. Walang pera po ito, posisyon. Gobyerno po ang may pera ngayon. Ganyan po nila iniipit. No? Kaya nga sabi, teka muna, tayo naman ang umopensa. Tayo yung dinidemanda at may naririnig po ako, ididemanda po ito si Barbers. At yung iba pa. Kasi hindi tayo tanggap ng tanggap. And I hope really, nananawagan ako sa mga tunay na Team Suka dyan, Team DDS, Team Duterte, at Team Inaapi. Suportahan niyo po itong mga vloggers na ito. At yung demanda laban, kung ito man ay totoo at mangyayari itong demanda kay Barbers, at ididemanda rin itong mga ibang mga, suportahan nyo. Patuloy kayo mag-ingay sa social media. Samahan nyo po kami. Hindi lang po yung ingay namin. Importante kasi yung ingay namin, talagang papasakan yung bibig namin eh. Ididemanda kami, ipakukulong, baka ipayayari pa. No? Pero pag maraming nag-iingay, kayo pong mga manunood, mag-ingay kayo sa social media. Ipakita ninyo ang pagkadismaya nyo dito kay Marcos, kay Tamba, at dito sa mga buwaya na naka-adjourn na session pa ng session. Kala mo napaka-importante ng pinag-aasikaso puro naman vloggers. Diba? Pakita ninyo, mga kababayan ko, na marami tayo. It's about time. Mag-ingay po. Sabi nga ni Marcos, these are only noise. Tawag sa atin, ingay lang. Ang tawag sa atin,